Matapos magningning sa stage ng mga prestigious beauty pageant, hindi doon nagtapos ang kanilang kwento. Mula sa corona at sash, tinahak nila ang panibagong landas sa harap ng kamera at stage ng showbiz. Kilalanin ang mga Pinay beauty queens na pumasok sa mundo ng showbiz. The Philippines Showbiz List presents 25 Pinay beauty queens na pumasok sa showbiz. Kylie Verzosa. Si Kylie Verzosa, na kinuronahang Miss International 2016, ay matagumpay na nakapag-transition mula sa mundo ng pageantry patungo sa pag-arte. Matapos ang kanyang reign, sumali siya sa Viva Artist Agency kung saan lumabas siya sa mga pelikula tulad ng The Housemaid at sa mga teleserye gaya ng Los Bastardos. Ariela Arida. Si Ariela Arida, na nagtapos bilang third runner-up sa Miss Universe 2013, ay matagumpay na pumasok sa showbiz bilang television host, actress at commercial model. Lumabas siya sa mga pelikulang Coming Home at Sarap Mong Patayin noong 2021. Bianca Manalo. Si Bianca Manalo, na kinuronahang Binibining Pilipinas Universe 2009, ay matagumpay na pumasok sa showbiz bilang actress at television host. Lumabas siya sa mga proyekto tulad ng Juanita Banana, nagkaroon ng eksena sa FPJ's Ang Provinciano, at nakilala rin sa kanyang mga papel sa On the Wings of Love at Widow's War. Miriam Kiambao. Si Miriam Kiambao, na nagtapos bilang first runner-up sa Miss Universe 1999, ay matagumpay na pumasok sa mundo ng telebisyon bilang host at actress ng GMA Network. Kilala siya sa pag-host ng mga programa tulad ng Unang Hirit, Extra Challenge, at Pinoy Meets World, pati na rin sa kanyang pagganap sa teleseryeng Idol Ko, si Cap. Pilar Pilapil. Si Pilar Pilapil ay kinuronahang Binibining Pilipinas Universe 1967 sa edad na 16. Matapos ang kanyang reign, pumasok siya sa mundo ng showbiz at nagkaroon ng kanyang unang pelikula na El Nino. Naging isa siya sa mga nangungunang aktres sa Pilipinas na nanalo bilang Best Actress para sa mga pelikulang Imelda, Ang Uliran, at Napakasakit Kuya Eddie, at lumabas din sa mga teleserye. Melanie Marquez. Si Melanie Marquez ay kinuronahang Miss International 1979 sa edad na 15. Matapos ang kanyang tagumpay sa pageant, matagumpay siyang pumasok sa showbiz. Nakapagbida siya sa mga pelikulang Working Girls 2, Super B, at Reyna, at lumabas din sa teleseryeng One of the Bays noong 2019. Gazini Ganados. Si Gazini Ganados, na kinuronahang Miss Universe Philippines 2019 at naging top 20 semi-finalists sa Miss Universe 2019, ay unti-unting bumuo ng acting career matapos pumirma sa Sparkle GMA Artist Center. Lumabas siya sa mga proyekto tulad ng Encantadia Chronicles Sangre, Sanggang Dikit FR, at Slay. Venus Ra. Si Venus Ra, na nagtapos bilang fourth runner-up sa Miss Universe 2010, ay pumasok sa mundo ng showbiz bilang host sa Umagang Kay Ganda ng ABS-CBN, at kalaunan ay naging bahagi rin ng Unang Hirit ng GMA Network. Ibinahagi rin ni Venus ang kanyang buhay sa Malaala Mo Kaya, kung saan siya mismo ang gumanap sa naturang episode. Maria Isabel Lopez. Si Maria Isabel Lopez, na nag-uwi ng titulong Binibining Pilipinas Universe 1982, ay matagumpay na lumipat mula sa pagiging beauty queen patungo sa mundo ng showbiz. Ilan sa kanyang mga naging proyekto, ang Working Girls at ang critically acclaimed na pelikulang Kinatay. Rochelle Barameda. Si Rochelle Barameda ay isang former beauty queen na sumali sa Miss Teen Philippines. Kalaunan ay nakilala siya sa mundo ng showbiz at lumabas sa mga teleserye tulad ng Sherlock Jr. at My Guardian Alien. At nagkaroon din ng iba't ibang pagganap sa drama anthology na Maalaala Mo Kaya. Nina Ricci Alagao. Si Nina Ricci Alagao ay kumatawan sa Pilipinas sa Miss Universe 2000. Matapos ang kanyang reign, pumasok siya sa mundo ng showbiz at naging aktres sa mga ABS-CBN drama series tulad ng Magkaribal, Princess and I, at Got to Believe. Techi Agbayani. Si Techi Agbayani ay isang aktres at model na nagsimula sa pageantry matapos sumali sa Binibining Pilipinas 1978 at Mutya ng Pilipinas 1979. Siya ang kauna-unahang Filipina na lumabas sa cover ng German Playboy na nagbukas ng pinto para makapasok sa Hollywood sa mga pelikulang The Emerald Forest at The Money Pit. Sa Pilipinas, lumabas din siya sa pelikulang Yanggao at sa mga serya tulad ng Love Before Sunrise at Lolong, Bayani ng Bayan. Elizabeth Oropesa.
Si Elizabeth Oropeza ay kinoronahan bilang Miss Luzon 1972 bago siya pumasok sa showbiz noong unang bahagi ng dekada 70. Sa kanyang career na tumagal ng mahigit 5 dekada, lumabas siya sa mahigit 150 films at teleserye kabilang ang mga kilalang papel, Sanunal sa Tubig, Te Amo, Maging Sino Ka Man at Pamilya Roses. Catriona Gray. Si Catriona Gray ay unang nakilala sa buong mundo nang koronahan siyang Miss Universe 2018. Siya ang ika-4 na Filipina na nakamit ang korona ng Miss Universe. Matapos ang kanyang reign bilang Miss Universe, opisyal siyang pumasok sa showbiz. Noong 2020, naging guest host siya sa noontime show na It's Showtime. Kasunod nito, naging bahagi rin siya ng Sunday Noontime Live sa TV5. Ngayong 2026, minarkahan ni Catriona ang isa pang malaking milestone sa kanyang karera sa pamamagitan ng kanyang acting debut sa pelikulang The Loved One kasama sina Ann Curtis at Jericho Rosales. Rabia Mateo. Si Rabia Mateo ang nagwaging Miss Universe Philippines 2020 at naging top 21 semi-finalist sa Miss Universe 2020. Matapos ang kanyang reign, noong 2021, opisyal siyang pumirma sa Sparkle GMA Artists Center. Pinili niya ang pag-arte at hosting kaysa sa career sa physical therapy at lumabas sa iba't ibang proyekto tulad ng Agimat ng Agila, Makiling at TikTok Club. Maxine Medina. Si Maxine Medina ay nanalo bilang Miss Universe Philippines 2016 at lumaban sa Miss Universe 2016 kung saan nakaabot siya sa top 6. Matapos ang kanyang pageant journey, pumasok siya sa showbiz noong 2018 at nag-debut sa TV series na Hanggang Saan. Noong 2019, naging bahagi siya ng action drama series na Los Bastardos kung saan ipinaris siya kay Jake Cuenca. Naging bahagi rin siya ng GMA Network sa seryeng First Yaya at mas sumikat sa karakter niya sa Magandang Dilag noong 2023. Precious Lara Kigaman. Si Precious Lara Kigaman ay nanalo bilang Miss International 2005 na naging ika-4 na Filipina na nakamit ang titulong ito. Matapos ang kanyang tagumpay sa pageant, pumasok siya sa mundo ng showbiz at naging bahagi ng iba't ibang programa sa telebisyon tulad ng Bagani at That's My Doc. Naging host din siya ng Palaban at Wawawi. Noong 2020, pinuri ang kanyang acting skills sa TV series na The Killer Bride. Alma Concepcion. Si Alma Concepcion ay kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 1994 at kinatawan ng Pilipinas sa Miss International 1994 sa Japan kung saan nakapasok siya sa top 10 finalists at nanalo rin ng Miss Friendship. Ngunit hindi pinalad masungkit ang corona. Matapos ang kanyang reign, lumabas si Alma sa mga proyekto tulad ng Sa Ngalan ng Pag-ibig, Haragan at Lolong noong 2022. Bumida rin siya sa seryeng Regal Studio Presents The Forgotten Queen noong 2025 sa GMA Network. Anjanette Abayari. Si Anjanette Abayari ay nagwagi bilang Binibining Pilipinas Universe 1991. Ngunit, siya ay na-dethrone dahil sa issue ng kanyang citizenship at residency dahil sa pagiging isang US citizen. Sa kabila ng kontrobersya, naging sikat na aktres at modelo siya sa Pilipinas noong 90s. Matapos ang kanyang dethronement, pumirma si Anjanette sa Viva Films at lumabas sa iba't ibang pelikula. Kabilang dito ay ang Shota Kong Balikbayan, Pagbabalik ng Probinsyano kasama si Fernando Poe Jr. at sa 1994 film na Darna ang Pagbabalik, na nagpatanyag sa kanya bilang isa sa mga iconic na actress sa Philippine cinema noong 90s. Dindi Gallardo. Si Dindi Gallardo ay nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe 1993 at kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 1993. Matapos ang pageant, pumasok siya sa mundo ng showbiz at lumabas sa ilang pelikula tulad ng Ang Probinsyano bilang leading lady ni FPJ, Bala at Lipstick at Jezebel. Matapos ang ilang taon ng hiatus, bumalik siya sa Pilipinas para sa ilang proyekto noong kalagitnaan ng 2010. Kabilang ang pelikulang Bakit Manipis ang Ulap noong 2016. Gloria Diaz. Si Gloria Diaz ang kauna-unahang Filipina na nanalo sa Miss Universe noong 1969 sa edad na 18. Pagkatapos nito, naging matagumpay siyang aktres at nakilala sa mga pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa at Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? Sa kabila nito, nagpatuloy ang kanyang karera, kabilang ang paglabas sa Netflix series na Insatiable at sa TV series na Too Good to Be True. Alice Dixon.
Si Alice Dixon ay kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 1986 at nakapasok sa top 15 sa Miss International 1986. Pumasok siya sa showbiz matapos sumikat sa pamamagitan ng isang soap commercial noong 1987 at sunod na lumabas sa classic seryeng Okay Ka, Fairy Ko. Lumabas din siya sa iba't ibang proyekto sa TV at pelikula. Charlene Gonzalez. Si Charlene Gonzalez ay nanalo bilang Binibining Pilipinas Universe 1994 at nakilala bilang isa sa mga prominenteng Filipina actress at television host matapos maging top 6 finalist sa Miss Universe 1994. Kilala siya sa kanyang matalino at nakakaaliw na sagot sa tanong na high tide or low tide na nagbigay daan sa kanyang matagumpay na pagpasok sa showbiz. Lumabas siya sa iba't ibang pelikula tulad ng Jezebel, Ben Delubio at Resback. Bukod sa pag-arte, kilala rin si Charlene bilang host. Michelle D. Si Michelle D ay nagwagi bilang Miss World Philippines 2019 at kinatawan ang Pilipinas sa Miss World 2019 kung saan nakapasok siya sa top 12. Noong 2023, kinoronahan siya bilang Miss Universe Philippines 2023 at naging top 10 finalist sa Miss Universe 2023. Kilalang aktres, model at TV host si Michelle sa ilalim ng Sparkle GMA Artist Center. Matapos ang kanyang reign, nagpatuloy siya sa pag-arte sa mga proyekto tulad ng Mga Lihim ni Orduha, Black Rider, Widow's War, at naging bahagi rin ng Encantadia Chronicles Sangre. Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss International 2018 kung saan nagtapos siya bilang first runner-up. Noong 2025, nanalo siya bilang Miss Universe Philippines at nagtapos bilang third runner-up sa Miss Universe 2025. Matapos ang kanyang pageant journey, pumirma si Atisa sa Sparkle GMA Artist Center upang simulan ang kanyang showbiz career. Bukas siya sa pag-arte, hosting at action roles, at isa sa kanyang dream leading man ay si Alden Richards. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!